Alright, kamusta po kayo? Magandang araw po. Welcome back dito po sa aking munting channel. Ating pong napag-usapan ng mga nakaraan, yung mga nangyari sa Senado at itutuloy po natin yung kaganapan dahil alam naman po natin na naglabas na nga po ng warrant of arrest ang 2nd Division ng Sandigan Bayan laban sa kasong graft o para sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. At sa pagkakataong yun, siya ngayon nakapag-bail kasi bailable po yun yung kasong yun. Nag-bail po siya ng 90,000. Ano? Pero bago po yan, sana po mag-subscribe kayo, mag-like at mag-komento po na magkausap-usap po tayo. Ngayon po, ang kakaiba pong nangyari doon sa 2nd Division coincidence kasi raffle po yun, masasabi natin coincidence yung judge na nag-acquit noon kay Jinggoy Estrada sa kasong plunder siyang judge din mahawak ngayon at nagbigay nga ng piyansa sa kanya na 90,000 para sa kasong graft. Si Jinggoy po ay masasabi nating hindi nabaguhan sa ganitong klaseng kaso. Tatandaan po natin 2001, siya po ay nakasuhan ng plunder. 2014, ganun din para sa pork barrel. At ngayon naman, 2026, may panibago na naman sa flood control. Bawat dekada meron siyang entry. Bawat dekada meron siyang nagiging kaso at mabibigat non-bailable ang plunder. Nalusutan niya yung dalawa makalipas na ilang mga panahon at itong judge na to ay isa sa mga nag-acquit sa kanya noon. At ngayon naman binigyan siya ng bail. Sa bagay, bailable naman talaga ang graft, pero sa 5th Division na umahawak ng kanyang mga kaso ng plunder at iba pang mga kaso, may isa pa atang graft doon. Wala pang warrant of arrest kasi di umano pinag-aaralan pa yung kanyang motion na i-reconsider ang bail para sa kanyang kaso kasi ang plunder pa ay non-bailable. Ibig sabihin, pag lumabas pa ang warrant of arrest niyan at siya pa hinuli, talagang kulong po siya habang nililitis. Kaya nga nakakabigla yung mga pronouncement ngayon, kailangan daw ni surgery. Nagkakaroon sila ng sakit kapag pag nagkakaroon sila bigla ng sakit kapag nagkakaipitan. At ngayon nga, yun ang sitwasyon niya. Naasahan, anytime, any day, lalabas ang warrant of arrest na non-bailable yan ano magiging epekto nun sa Senado? Pag-usapan po natin yung epekto sa Senado kasi sinasabi na may majority ngayon pinupuntirya daw sila ng administrasyon. Balik po tayo atin pong alalahanin na bago pa ang mga sampalang kaso na to lumabas na ang mga pangalan nila sa investigasyon nung sila'y nasa minority pa. Sila na talaga yung pinapakasuhan. Sa mabilis na salita, yung naging report ni Lacson doon sa Blue Ribbon Committee, lumabas talaga mga pangalan nila. Ngayon, sila ang nasa majority. Kaya nga, lumalabas itong grupo na to, grupo ng sindikato, puro may kaso to. Inaasahan natin dito at mga 10 sa kanila ang mga kasuhan at least 4 doon ay plunder o non-bailable. Kapag nangyari yun, mauubos talaga bilang nila. Hindi dahil sa ginigipit sila. Hindi naman ito kasulad nung gaya na napaliwanag ko nakaraan tulad ng martial law na ang mga kaso ay paglaban sa gobyerno. Kaya kinulong ang mga senador noon na kontra Marcos. Ito, ang mga kaso nila ay pagdarambong. Si Jinggoy ay may kaso ng plunder. Inaasahan natin makakasuhan din si Joel Villanueva dahil tapos na daw ang investigation dyan. Ganon din si Chis Escudero at si Marcoleta kinasuhan din o kakasuhan din dahil sa 75 million na kanyang tinanggap. Pero tandaan po natin, ang pinakamadali pong kaso dyan, base na rin sa mga pronouncement ng mga abogado, ay yung kay Marcoleta. Dahil ang dami niyang pag-amin sa mga videos na tinanggap niya, yung tatlong amount, 25 million, 30 million at 20 million mula sa iba-ibang tao bago ang campaign period. Kaya naman yan inabsuelto ng COMELEC noon dahil nga hindi siya pasok sa campaign period. Pero inamin niya na tinanggap niya yan before campaign period. Ano ibig sabihin nun? Bagamat walang sinasabi o hinihinging kapalit ang kanyang mga kausap na nagbigay nun, dapat isaalang-alang niya ang posisyon niya bilang congressman. Hindi natin masabi sa mga susunod na panahon may hinging paborihan o may ibubulong na hindi niya kaya tanggihan dahil malaki ang nakuha niya. Diba? Kaya hindi nila pwedeng itanggihan at kaya questionable yan at kaya kailangan niya harapin ang kasong plunder.
So pag nagkataon, yung 13 po ngayong majority, na 12 na lang dahil si Bato nga ay may active international warrant at hindi dumadalo, yung 12 nila, si Jinggoy ay maaaring makulong anumang araw. 11 na lang si Joel Villanueva na inasa makakasuhan, at kapag nakulong din ay 10 na lang ang majority. Sa pagkakataong iyon, lalamang na ang minority na 11. At kapag gano'n ang sitwasyon, bagamat si Cayetano Senate of the House o Senate President ng Senado, eh wala siyang kapangyarihan kung tutusin dahil kayang palitan ng 11 minority ang lahat ng chairmanship ng mga komite dahil nasa kanila ang boto. Hindi man nila mapalitan ng Senate President kasi kailangan po ng 13 votes, kailangan ng majority. 24 po ang bilang ng majority, ang bilang ng mga senador. So kailangan nila 13. 11 lang sila. Unless may tatalon sa kanila, mapapalitan ng Senate President. Ngayon, kapag si Marcoleta rin ay nakulong, di siyam na lang ho yung natitira sa majority. Kaya nung ihina sila, ganon din si Cheese Escudero. At tandaan po natin, magkapatid na Camille at Villar, mayroon din mga asuntong maaaring karapin dahil sa kanilang market manipulation, at si Mark Villar ay sangkot doon sa flood control. Siya ay DPWH Secretary ng mga panahon na yon. Yung mga puntong sinasabi nila na corruption kay BBM, dapat tandaan nila mula na rin kay Diskaya, sa bibig ni Diskaya. 2016 nagsimula yung mga malalaking proyektong napupunta sa kanila. 2016, ito kung ano-anong proyektong na ghost projects at mga hindi naman tapos. 2016 nagsimula ang mga malalakihang mga bidding na hindi na pakinabangan ng taong bayan. Mula 2016 at 2022, hindi po government employee si BBM. Sa panahon niya, pinaimbestigahan at lumalabas nga yan. Ngayon, yung sinisisi kay BBM na pinirmahan niya yung budget 2025, itrabaho talaga ng presidente pirmahan ang mga budget kaysa mabitin ng gobyerno, pero marami rin siyang binito. Yun yung mga bagay na dapat isaalang-alang ng mga puna ng puna, pero hindi naman naiintindihan. Pero balik po tayo sa Senado. So lalabas po siyam na lang pag nawala pa yung magkapatid ng Camille Villar dahil sa mga kaso 7. Si Rowan Padilla po, bagamat available ang kaso nito, posibleng kaso, obstruction of justice po kasi yan At hindi lang yun, baka kasuhan din yan ng aiding and abetting. Kasi tumulong yan magkubli sa isang fugitive, si Bato de la Rosa. Ganon din si Cayetano, si Alan Cayetano, dahil ginamit niya ang Senado para pagtaguan ng isang may active warrant. At dahil sa respeto sa institusyon ng Senado, hindi hinuli yan. Dahil sinabi nila nasa kustodiya ng Senado, pero hinayaan nilang makalabas. So madaling sabi, makalaki ang pananagutan at pagkukulang ng naging hakbang ng liderato ng Senado. Pag nagkataon po pala, pwedeng bumaba talaga sa 4 hanggang 3 hanggang 6 na miyembro na lang ang majority, samantalang ang minority 11. Anong paraan para mapalitan ng Senate President? Kung silang dalawang tumalon sa kanila, 13. Anong epekto niya sa impeachment? Actually, sa impeachment, wala akong nakikita masyadong epekto dahil ang kailangang boto para makonvict si Sara ay 16. Hindi mababago yun. Siya mang kailangan niya para ma-quit. So, kung hindi maaboto ang iba, consider dyan na abstain o no o quit. So, walang epekto yun. Ang epekto lang doon yung public pressure at yung pressure mismo doon sa Senado at sa mga pwede nilang kaharap ang mga kaso dahil sa mga asunto na alam niyo po kasi yung mga premise nila na sinasabi na pinag-iinitan ng majority, hindi, sila gumawa ng mga problema nila Sila yung amin sa media, sila yung hindi naman to persecution na lumalaban sa gobyerno kasi kaya inuhuli. Ito ay may mga kaso, malinaw na mga kaso at wala pa sila sa majority, nasa investigasyon na. Ngayon na lamang yan ay naisasampa dahil tapos na mga investigasyon kung tutusin. Yan ang sitwasyon ng mga senador ng majority. Kaya ginagaslight hilig nila gumawa ng isang bagay na mali, tapos kapag pinuna, biktima sila. Yan ang mabigat sa sitwasyon ng majority. Kaya
nakakaawa sitwasyon ng Senado ngayon sa pamumuno ni Alan Cayetano. Hindi natin maintindihan, sobrang bumaba ang level. Ang tingin natin dito kay Alan Cayetano dahil sa mga pinaggagawa niya mga desisyon na ang pamimilit ng online participation kahit wala namang force majeure or wala ring national emergency. Sa katunayan, nakaka-attend niya sila eh. Diba? Yung pandemic nun, hindi sila maka-attend. Pero ito, nakaka-attend sila eh. Isa lang hindi maka-attend eh. Wala naman nagbabawal sa kanya umattend. So, walang force majeure. Wala ring national emergency. Kaya itong mga pamimilit nila, illogical. At wala naman tayo asahan kay Robert Padilla, mga paliwanag niya eh. Parang elementary kausap. No? Pero ganun pa man, hanggang dito po muna. Mamaya po ipapaliwanag ko rin yung iba pang mga patungkol sa kinakarap nilang kaso. Ay po, salamat. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-comment. Maraming po salamat sa inyo.